sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Grupo ng mga retiradong sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP, itinanggi na silang nasa likod ng umano'y destabilisasyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita. Philippine National Police minomonitor ang impormasyon kaugnay sa umano'y destabilisasyon. Hataw Balita. TV at film director na si Paul Soriano nagbitiw na bilang Presidential Advisor for Creative Communications. Hataw Balita. Vice President Sara Duterte hindi na umano hihilingin na ibalik ang panukalang 500 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina para sa 2024. Hataw Balita. Philippine Institute and Volcanology and Seismology o PBOX muling nakapagtala ng pinakamataas na antas ng ibinugang sulfur dioxide ngayong taon sa Bulkang Taal. Hataw Balita. At Meralco magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Nobyembre. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Itinanggi ng isang grupo ng mga retiradong sundalong Armed Forces of the Philippines o AFP na silang nasa likod ng umano'y destabilisasyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa grupong September 21 Reform Movement o STORM, hindi nila alam kung saan ang galing ang sinasabing destabilization plot sa pamahalaan. Nilinaw nila na isang maayos na halalan lang ang nais nilang mangyari at hindi ang palitan ang Pangulo ng bansa. Ayon naman sa kasabi nitong si retired Colonel Mara Santiago, wala silang kinalaman sa anumang pagtatangkang patalsikin ng kasalukuyang administrasyon. Posibleng nadawit lang umano ang kanilang samahan dahil sa isinagawang rally noong Setyembre kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni retired Colonel Mar Santiago. Kahit kami rito, hindi kami magkakakilalang personal Kahit yung mga PMers dito, nalalaman yung mga pangalan, pero personally, hindi namin kilala ang isa't isa. So mahirap kami mag-plot ng anything against the government. Well, actually, ang gusto naming ma-recruit yung taong bayan na maging conscious, ma-enlightened, na kailangang pangalagaan natin ang ating mga boto. Hataw Balita. Nananawagan si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga pulis at sa 43 bagong opisyal ng pambansang pulisya na manatiling nagkakaisa, lalo na sa panahong susubukin sila ng pagkakataon. Sa kanyang talumpati sa isinagawang oath-taking ceremony sa Camp Crame kahapon November 9, sinabi ni Chief PNP na mahalaga ang pagbubuklod ng bawat opisyal at tauhan ng PNP, lalo na at maaaring masubok ang kanilang samahan sa mga darating na araw. Bagamat hindi niya sinabi kung ano ang posibleng pagsubok na harapin ng mga pulis o ng institusyon, binigyang din ito na kailangan maging matibay na nagkakaisa ang bawat tauhan at opisyal ng PNP dahil sa pamagitan nito ay maisasalba ang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Gusto kong magkaisa tayo as an institution. We should be one in this common ground, in trust, unity, and shared commitment to service. I hope this will not be tested in the coming months or days. But if it will be tested, I hope that we are united. Hataw Balita. Umugong noong weekend ang usapin sa umano'y posibleng destabilisasyon sa pamahalaan ng umano'y ilang retired generals
Bunso nito inamin ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na bahagi ng kanilang counterintelligence effort at monitoring ang paglutang ng impormasyon kaugnay sa destabilisasyon. Gayunman, tiniyak nito na nakasuporta ang buong hanay ng pambansang pulisya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Lumalabas yan and part of our CI effort. Kasama naman sa monitoring natin yan. Ayon pa kay PNP Chief, wala rin anyang dahilan para ma-demoralized ang mga pulis sa iba't ibang issue. Katulad na nangyari sa Military and Uniform Personnel Pension System na nakadismaya sa ilang PNP personnel. Tiniyak ni General Acorda na patuloy umano itong tinutugunan at inaayos ng ilang ahensya ng pamahalaan. Hataw Balita. Kinumpirma kagabi ng Presidential Communications Office o PCO ang pagbibitiw ng TV at Film Director na si Paul Soriano bilang Presidential Advisor for Creative Communications. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garapil, nagsumite si Soriano ng kanyang resignation dahil nais umano nito na i-prioritize ang kanyang personal commitment sa kanyang pamilya. Sa ngayon, wala pa anyang papalit sa posisyon ni Soriano at hindi pa nagtatalaga ng bagong tagapayo para sa Creative Communications si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinilaga ni Marcos si Soriano bilang kanyang tagapayo para sa Creative Communications noong Oktubre ng nakaraang taon. Hataw Balita. Lusot na sa plenaryo kahapon, November 9, ang panukalang budget na 10.6 billion pesos na pondo ng Office of the President o OP para sa susunod na taon. Dito sumentro ang pagtatanong ng ilang mambabatas sa kontrobersyal na confidential funds ng nasabing opisina. Ayon kay Senator Coco Pimentel, questionable umano ang hinihiling na 2.3 billion pesos na intelligence funds ng ahensya na dapat ibinibigay lang sa security agencies na eksperto sa intelligence gathering. Punto pa ng Senador, batay sa joint circular ng Commission on Audit na nagtatakda ng panuntunan sa pag-audit ng intel funds ng mga ahensya ng gobyerno, mismo ang opisina rin ng Pangulo ang mag-aaproba ng paglalabas ng pondo. Inimok ng Senador ang ilang activist lawyers na tingnan ang posibleng paghahain ng kaso para questionin ang legalidad ng intel funds ng OP. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Coco Pimentel. Your civilian office, wag natin i-confuse yung nature natin na meron tayong intelligence fund. Intelligence funds, you monitor, wag natin sirain yung controls. Wag bigyan ng sarili mo. Our President is an Ilocano, so I appeal to his Ilocano nature to review the amounts, also the amounts. Hataw Balita. Inanunsyo ito ni Senator Juan Edgardo Sani Angara sa isinagawang plenaryo sa Senado kahapon, November 9, na hindi na hihilingin ni Vice President Sara Duterte na ibalik ang panukalang 500 million pesos na confidential funds para sa 2024 na una nang tinapya sa Kamara. Ayon sa tagapagsalita ng BP Sara na si Attorney Michael Powa, hindi na igigit pa ng pangalawang Pangulo ang pagkakaroon ng secret funds dahil nagdudulot lang ito ng pagkakawatak-watak. Pakinggan po natin ang pahayag ni Attorney Michael Powa. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito at dahil dito ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliin mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential funds. Ikinatuwa naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging desisyon ni BP Sara. Samantala, sinabi ni Senator Francis Tolentino na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, wala na sa Office of the Vice President ang bola, kundi nasa Senado na. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Senator Coco Pimentel at Francis Tolentino. Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. The Senate may propose
or concur with amendments. So it's no longer lodged with the Office of the Vice President, but the decision should come from this chamber, Mr. President, just to manifest that constitutional provision. The Constitution is on my desk. I don't think I need reminding anymore, Mr. President. Hataw Balita. Sa isinagawang deliberasyon sa 2024 National Budget sa Senado kahapon, November 9, ipinaalam ni Senator Pia Cayetano na hindi na itutuloy ng Department of Education o DepEd ang hiling na 150 million pesos na confidential fund para sa susunod na taon. Si Senator Cayetano na nagtataguyod ang budget ng DepEd ay nagbigay linaw sa opisyal na pahayag ng Vice President Sara Duterte na siyang kalihim ng kagawaran. Ayon sa Vice Presidente, maaring ilipat na lang ang nasabing pondo sa National Learning Recovery Program. Binanggit ni Senator Cayetano na isinama sa government assistance to students and teachers in private education o GASPE ang hiling na 150 million pesos na confidential fund sa ilalim ng bersyon ng Kamara. Sa pangkalahatan, umaabot sa 718 billion pesos ang inilaan ng DepEd sa 2024 national budget na mas mataas ng 4 na bilyong piso matapos ang mga pagdadagdag ng Senado sa ilalim ng kanilang bersyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. DepEd will no longer pursue confidential funds. We humbly request that the funds be realigned to the National Learning Recovery Program because we do not expect good scores for the 2022 PISA results coming out this December. Hataw Balita. Kinasuhan na ng Philippine National Police ng mga kasong murder at theft ang isang hindi pinangalanang suspect at 2 kasama nito sa pagpatay sa radio anchor na si Juan Humalon alias DJ Johnny Walker sa Misamis Occidental. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa Prosecutor's Office na ng Misamis Occidental ang kaso laban sa 3 suspect. Inihayag ng pambansang pulisya ng land dispute ang isa sa tinitingnan nilang motibo sa nasabing krimen. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kasama po yan, ma'am, sa iniimbestigahan po dahil I understand po yung mismong kinatitirikan po ng bahay po ng ating biktima na nandun din po yung kanyang, doon din niya sinasagawa yung kanyang program sa sarili po niyang station, ay nagkaroon po ng litigation yan at nagkaroon po ng kaso yan. Isa po yan sa tinitingnan natin, although we are not discounting other angles po regarding dito po sa kaso na ito. Hataw Balita. Nagpaabot na ng inisyal na tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamilya ng pinaslang na radio anchor sa Misamis Occidental na si Juan Humalon. 20,000 pesos ang iniabot ng ahensya sa Humalon family na magagamit sa burol at ibang gastos sa libing nito sa linggo. Nagbigay din ang ahensya ng tig 5,000 pesos na education assistance sa 2 anak ng yumaong broadcaster at makatatanggap din ng tulong mula sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD upang makapagsimula agad ng maliit na negosyo. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, ang mga tulong na ipinaabot sa pamilya Humalon ay parte ng Media Welfare Program ng DSWD. Nagpaabot rin ang ahensya ng pakikiramay sa naiwang pamilya ni Juan Humalon. Pakinggan natin ang pahayag ng byuda ni Humalon. Sa pamahalaan naman, yung mga otoridad, nagpasalamat din ako sa kanila ni President Bongbong Marcos na natudo at tutok dito sa nangyari sa asawa ko. Hataw Balita. Sa iba pang balita, muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ng pinakamataas na antas ng ibinugang sulfur dioxide ngayong taon sa Bulkang Taal. Puso nito patuloy ang isinasagawang pagbabantay doon ng ahensya. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita.
Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng pinakamataas na antas ng sulfur dioxide na ibinubuga ng Bulkang Taal kahapon, November 9, na umabot sa 11,499 tons kada araw. Ito ang pinakamataas na volume ng sulfur dioxide na naitala ng ahensya ngayong taon. Ayon sa PHIVOLCS, nakikita nila sa visual monitors ang patuloy na pagtaas ng upwelling ng volcanic fluid sa main crater ng Bulkang Taal. Wala namang namamataan sa main crater at ibang bahagi ng bulkan na volcanic smog o VOG. Aabot naman sa 450 na volcanic earthquake ang naitatala ng PHIVOLCS at 362 ang mahihinang volcanic tremor. Kaugnay din ito sa pagkilos ng volcanic gas sa loob ng bulkan simula nitong September 1, 2023. Patuloy naman ang paalala ng PHIVOLCS sa mga residente kung lalabas ng bahay ay panatilihin ang pagsuot ng mask upang hindi malanghap ang sulfur dioxide sa mga lugar na apektado nito. Uminom ng maraming tubig kapag nakakaramdam ng pangangati ng lalamunan. Kaya naman pinapayuhan pa rin ang mga local government unit na malapit sa Taal Lake na maging alerto at laging maging handa kung sakaling mag-alboroto ang bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano at mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa buong Taal Volcano Island. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Ibinunyag ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco ang isang nakababahalang posibilidad na ang pag-atake noong October sa website ng Kamara ay maaaring isang inside job. Naganapaan niya ang breach sa pamamagitan ng pag-hack ng email o cellphone ng isang administrador ng website. Matapos ang online na pag-atake sa website ng House of Representatives noong nakarang buwan, itinatag nito ang isang Cybersecurity Committee na may mahigit na tungkuling tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng kanilang website. Pinamumunuan ni House Secretary General Velasco ang nasabing komite. Dahil sa malinaw na lakas ng peligro sa online, may mga usapan na rin tungkol sa pagkuha ng expertise mula sa isang third-party firm upang palakasin ang kanilang mga protocol sa cybersecurity at para mapigilan na maulit ang nangyaring hacking ng kanilang website. Pakinggan natin ang pahayag ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. One of the suspicions was an inside job, no? In other words, yun nga, na-hack yung email or cellphone ng one of the administrators. Ang goal namin is to have our own cybersecurity unit. Kaysa aasa lang kami sa DICT or sa anti-cybersecurity, we must have our own capability to ward off any of this hacking or any other cybersecurity crimes. Hataw Balita. Bad news sa mga consumer ng kuryente dahil magpapatupad po ng pagtaas sa singil sa kuryente ngayong buwan ng Nobyembre ang Meralco dahil sa umano'y tumaas na presyo ng generation at transmission charge na kasama sa binabayaran ng mga consumer. Sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 23 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Nangangahulugan ito ng dagdag na 47 pesos sa electric bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan, 70 pesos kung 300 kilowatt-hour, 90 pesos kung 400 kilowatt-hour at dagdag na 117 pesos kung umaabot ng 500 kilowatt-hour ang konsumo. Ayon sa Meralco, mahalaga ang ancillary charge upang masiguro ang backup na supply na kuryente sakaling may biglang bumigay na planta. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Meralco spokesperson Joe Saldarriaga at isang consumer.
the primary driver was the transmission charge. The reason being is that the ancillary service charge of the NGCP for regulating reserves went up from 23 pesos and 17 centavos per kilowatt hour to 91 pesos and 35 pesos per kilowatt hour. Cost of regulating reserves accounted for around 76.5% of the total ancillary charges. Dati nag-rice cooker kami. O, hindi na kami nag-rice cooker. Ayun lang ang binawasan ko at saka yung heater, yung sa electric kettle. Sa kalan na kami nag-init ng tubig. Yun ang binawas ko lang. Tapos yung oven, yun lang. Instead na dati halos every day kami nagpapainit ng pandesal. Yun, ang ginagawa ko, once a week na lang. Oras, alas 5:29 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Umabot na sa 3 araw ang paulit-ulit na pagsiklab ng apoy sa 2 warehouse ng papel at plastic sa May Kawayan City, Bulacan. Samantala, napag-alaman naman ng mga otoridad na wala umanong business permit mula sa Local Government Unit o LGU para mag-operate ang mga bodega. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Nilinaw ni Agnes Kayanan, Information Officer ng Local Government Unit ng May Kawayan City sa Bulacan, na wala umanong business permit ang warehouse ng SoStar at Sunhope na kapwa na sunog sa Barangay Liptong bandang gabi nitong Martes, November 7. May building permit itong si warehouse compound na owner para ipagpatayo ng warehouse, pero yung operations po, which is what you require for the business permit, wala pong business permit. Yun pong dalawang yon na nag-lease ng warehouse. Anya, ang compound lang kung saan nakatayo ang mga bodega ang may business permit sa kanila at hindi ang mismong 2 kumpanya na nangungupahan sa lugar. Posibleng pagmultahin pa nila ang mga may-ari ng warehouse dahil sa kanilang ginawang paglabag. Since hindi wala po silang business permit, may ano po yun, meron pong may multa. May multa po silang harapin. Depende po kung gaano katagal na silang nag-ooperate na walang business permit ng warehouse. Base naman sa nakuha nating impormasyon sa Bureau of Fire Protection o BFP ng May Kawayan City, sa loob nila ng compound, 6 lang ang may occupancy permits sa BFP at hindi umano kasama rito ang 2 warehouse na nasunog. Kung tutusin ay delikado ito dahil nasa tapat na ng poste at wire ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga nasabing bodega. Dito sa 2 warehouse na nasunog, kitang-kita itong mga nagkalat na mga papel at mga plastik. Pero sa loob ng warehouse na ito, mas marami pang mga papel kasama yung mga module ng DepEd ang natabunan ng pader at ng yero na siyang dahilan kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong nag-aapoy at umuusok. Mostly po mga nasunog po yung iba pong mga modules and karamihan din po may mga machine din po doon na nasunog po. Ngayon po tinitingnan po namin kung ano pa po yung mga talagang nasunog po na na module po na pwede pang gamitin at mga binukod na rin po namin yung mga nasira. Samantala, plano naman ng BFP na gamitan ng backhoe ang nasunog ng warehouse para mahakot ang mga nadaganang mga papel at plastics upang wag na itong mag-apoy pa. Sa ngayon, hindi pa makapaglabas ng impormasyon ang BFP ukol sa talagang pinagmulan ng sunog hanggat hindi nila naaalis ang mga nadaganang pader at yero sa lugar. Plano muna nila itong kunan ng drone shot bago tuluyang alisin ang mga pader at yero na nasunog. Doon po sa maraming papel, kasi doon sa school supplies, puros papel po yan bulto-bulto po yan, kaya medyo talagang kinain po talaga ng apoy. At napahina po niya yung bubong natin at gayon din po yung mga pader kasi sobrang init po. Wala pa po sir, pasensya na po kasi kailangan pa ito na masusing investigasyon bago po kami makapag-release ng mga statement po. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita.
Pitong sira at hindi kalibradong timbangan ang kinumpiska ng City Treasurer's Office at Department of Trade and Industry, Zamboanga City Office sa ginawang inspections ng ahensya sa iba't ibang stalls sa main public market ng lungsod. Batay sa ulat ng Business Tax Division ng CTO, aabot sa 56,071 pesos ang nakolekta ng ahensya mula sa multa at bayad sa registration ng mga timbangan mula sa 104 na tindahan na nakolekta sa ilalim ng City Ordinance 1992-2005 na nagre-regulate sa paggamit ng timbangan sa syudad. Sa ilalim ng naturang batas, nagkakahalaga ng 70 pesos ang registration ng timbangan kasama na ang sticker at tagging, habang 500 pesos naman ang multa para sa non-registration. Layunin ng nasabing hakbang ng ahensya ay tiyakin ang striktong pagsunod sa regulasyon hinggil sa tamang timbang at sukatan para sa kapakanan ng mga mamimili. Hataw Balita. Nakakauwi na sa kanilang tahanan dakong hapon nitong Huwebes, November 9 ang mga evacuee na nananatili sa iba't ibang evacuation center bunsod ng pagbaha sa ilang barangay sa Iligan City noong Martes, November 7. Ayon sa Head Research and Planning ng City Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Iligan City na si Rosco Amurao, hindi agad pinauwi ang mga evacuee upang bigyang daan na makapaglinis at maihanda ang kanilang mga tahanan. Dagdag pa ni Amurao, bago umuwi ang mga evacuee ay binigyan ng karagdagang ayuda tulad ng bigas, sleeping kits mula sa lokal na pamahalaan at City Social Welfare and Development o CSWD. Bukod pa rito, makatatanggap din ng financial assistance sa mga nasiraan ng bahay na kasalukuyan pang bine-verify ng CSWD. Pakinggan po natin ang pahayag ni Rosco Amurao, ang Research and Planning Head ng Iligan City Risk Reduction and Management Office. Nakabase po kasi sa damage ng bahay nila yung financial assistance, kung partially or totally. So as of kanina, ma'am, bine-verify pa daw ng CSWD yung damage talaga ng mga bahay. So after nun, ibibigay po yung cash assistance. 10,000 kung totally damaged, tapos 5,000 kung partially. Nakasabat ng nasa mahigit 23 million pesos na halaga ng illegal na droga ang Philippine Drug Enforcement Agency sa isinigawang drug buy-bust operation sa Bacoor City, Cavite. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Bandang alas 7:20 ng gabi nitong Huwebes, November 9, nang magsagawa ng drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, National Intelligence Coordinating Agency o NICA at Bacoor City Police sa Barangay Molina 4, Bacoor City, Cavite. Naaresto sa naturang operasyon ng 4 na drug suspect. Nasabat naman sa mga ito nasa 3,500 grams ng hinilalang shabu na may tinatayang halaga na 28.3 million pesos, cellphones at logbook na may listahan ng umano'y transaksyon ng mga naarestong suspect. Sa ngayon, hawak na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Nahuli ng mga otoridad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2 katuwang ang ilang kasapi ng Novo Cops ang isang joyride driver sa Barangay Makate, Bambang, Nueva Vizcaya sa isang anti-illegal drug buy-bust operation. Nasa humigit kumulang 800,000 pesos talaga ang shabu naman ang nasamsa mula sa suspect. Nakuha sa suspect ang isang unsealed transparent plastic ng umano'y shabu na nagsilbing buy-bust item. Isang heat-sealed transparent plastic sa pa ang nakuha na may bigat na humigit kumulang 118.5 grams na nagkakahalaga ng humigit kumulang 800,000 pesos. Nakuha rin sa suspect ang isang Android phone na posible umanong ginagamit ito sa pakikipagtransaksyon kabilang ang buy-bust money. Naharap o maharap sa pagdabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na nasa kustudiya na ng Bangbang
Municipal Police Station. Hataw Balita. Nagpatupad ang search warrant ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Cebu Provincial Office kasama ang Cebu City Police Office Station 2 sa loob ng condominium sa kahabaan ng Juan Osmeña Extension Road, Barangay Campothao, Cebu City nitong Miyerkules, November 8. Kumantong ito sa pagkakaaresto sa isang Amerikano at ang pagkumpiska ng mga hinihinalang marijuana. Kinilalang suspect na si William Lee Mateson, 75 years old mula sa Nebraska, USA, isang US pensionera. Nakumpiska sa operasyon ang 3 ground-potted marijuana plants na may tinatayang street value na 1,200 pesos, 10 seedlings nito na may estimated street value na 400 pesos, isang self-sealing plastic na naglalaman ng tuyong kush, marijuana, isang self-sealing plastic na naglalaman ng 3 buto na ang pinaghihinalaang marijuana, isang indoor grow kit at kagamitan, isang cellular phone at ibang ebidensyang hindi gamot. Kasong paglabag sa Section 16 ng Article 2 ng Republic Act 9165 ang isasampan laban sa suspect. Hataw Balita. Ipinamahagi ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang 19 na unit ng personnel carrier at internal security operation equipment kahapon sa Maguindanao del Norte. Si Marie Parehon humahataw. Hataw Balita. Na-turnover na ang 19 na unit ng Personnel Carrier at Internal Security Operation o ISO ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR kahapon November 9. Ginanap ang nasabing aktibidad sa PROBAR Grand Stunt Camp Brigadier General Salipada K. Pendaton, Parang Maguindanao del Norte. Ipinamahagi ang 19 na unit sa 1403rd Regional Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 14, Waong Municipal Police Station ng Lanao del Sur Police Provincial Office, 6 na unit sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office at 11 unit naman sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office. Samantala, ibibigay naman sa mga high-risk police station ng PROBAR ang 145 undershirt vest, 47 enhanced combat helmet at 47 tactical helmet. Pinangunahan ni Police Brigadier General Alan C. Nobleza, Regional Director ng PROBAR, ang nasabing aktibidad, kasama ang mga hepe ng mga police station at Municipal Local Chief Executive sa mga munisipyo ng Bangsamoro. Ayon kay Police Brigadier General Nobleza, ang pagkakaroon ng mga bagong kagamitan ay makatutulong upang mas lalo pang mapaigting at mas maging epektibo ang pagseserbisyo ng PROBAR. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Police Brigadier General Nobleza sa mga lokal na pamahalaan sa kanilang pakikipagtulungan at suporta sa pagsisikap na mapaunlad ang patuloy na kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa General Santos City, Marie Parehon, humahataw. Hataw Balita. Kasalukuyang sumasailalim sa 10 araw na Water Search and Rescue WASAR training ang Charlie Company ng Philippine Army Reservist sa bayan ng Gonzaga na pinapangunahan ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Nagsimula ang pagsasanay noong Nobyembre 3 na magtatagal hanggang sa ika-12 ngayong buwan. Sinasanay ang mga kalahok sa iba't ibang pamamaraan ng pagresponde, kabilang ng ropemanship o rope rescue, rappelling, life-saving techniques, boat handling and operation, boat maneuvering at survival swim. Layunin ng aktibidad na madagdagan pa ang kaalaman ng mga reservists sa pagresponde sa panahon ng kalamidad at sakuna. Ang WASAR training ay isang aktibidad ng PDRRMO kung saan tinutulungan ng mga kawani ng naturang tanggapan ang mga grupo o ahensya na nais magsagawa ng pagsasanay bilang paghahanda sa panahon ng kalamidad. Hataw Balita. May kabuang 50 Abrenian ang naging benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program ng Department of Labor and Employment o DOLE Cordillera. Nakatanggap ang mga ito ng iba't ibang proyektong pangkabuhayan tulad ng sari-sari store packages,
hog racing at goat racing projects. Kabilang sa mga tumanggap ay mga magulang at tagapag-alaga ng mga profiled child laborers sa lalawigan. Ang kabuang 18 grantees ay mula sa munisipyo ng Luba, 15 mula sa bayan ng Tubo at 17 mula sa Dolores. Ang paggawad na ito ng livelihood starter packages ay isa sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabigyan ng mas magandang pagkakakitaan ang mga pamilya at child laborers. Pinangunahan ng naturang aktibidad ni Dole Cordillera Assistant Regional Director Emerito Narag, Dole Abra OIC Christopher Tugadi, Dolores Mayor Conde Turquesa, Abra PPO DPDA Police Lieutenant Colonel Jetro Moog at mga Municipal Public Employment Service Office o PESO. Hataw Balita. Pinaplano na ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan na bumili ng drone para magamit sa iba't ibang activity at operasyon ng Bataan Police Provincial Office. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Nagpulong nitong Miyerkules, November 8 ang personnel ng lokal na pamahalaan ng Bataan kasama sina Bataan PNP Provincial Director Police Colonel Palmer Tria ukol sa plano nitong magtatag ng drone response unit sa probinsya. Layo ng pamahalaang panlalawigan na bumili ng advanced at military grade drone na maaaring magamit ng mga bihasang tauhan ng pulisya para sa pagsasagawa ng iba't ibang PNP activity gaya na lamang ng surveillance sa mga illegal na gawain tulad ng drug trade, gun running, illegal fishing, illegal logging at marami pang iba. Bukod dito, maaari ring magamit sa search and rescue operation, area assessment at aerial patrolling na makatutulong sa mabilis at wastong pagtugon ng PNP at iba pang ahensya sa mga nangangailangan ng assistance. Tinatayang aabot sa 2.3 million pesos ang bawat isang drone unit na mabibili, kung saan nakakuha na ng isang unit ang pamahalaan para sa isasagawang pilot testing at pagsasanay ng mga pulis na itatalaga para rito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humahataw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Good news, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Easterlies po ang nakakapekto sa bansa. Ang easterlies, ito yung mainit na hangin na gagaling po sa dagat at Pasipiko. Yung amihan ay hindi po umaabot sa ating bansa. Kaya, inaasahan po natin na medyo mainit na panahon sa Luzon at ganoon din po sa Visayas at Mindanao. Maganda at maliwas na panahon ang inaasahan po natin ngayong araw sa buong bansa. Maliban lang po sa mga isolated na mga pagulan dulot ng thunderstorm. Ang mga pagulan nito ay inaasahan po natin o kadalasan sa bandang hapon o gabi. At sa mga nagbabala po o may planong pumalaot sa ating baybaying dagat, ngayong araw wala po tayong gale warning. Ang inaasahan po natin na lagay ng ating mga karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman. Kaya safe naman po pumalaot ating mga kababayan sa buong kapuluan. Konting pag-iingat lang po dahil sa mga thunderstorm. Itong mga thunderstorm ito ay nabubuo o nangyayari po yan sa bandang hapon o gabi. Sunrise po, 5:55 ng umaga. Sunset, 5:25 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, 18 indigenous people o IP community sa probinsya ng Bataan ang nakiisa sa pagdiriwang ng ika-26 na taon ng pagkilala sa kanilang karapatan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita.
Ipinagdiwang kahapon November 9 sa probinsya ng Bataan ang ika-26 na taon ng pagkakatatag ng Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 o IPRA Law. Pinamagatang Enriching Cultural Heritage and Indigenous Treasures Towards a Brighter Future of the New Philippines ang nasabing pagdiriwang ngayong taon na nakatutok sa mga kabataang katutubo. Layon nito na ipaalam sa ating mga kababayang katutubo ang kanilang karapatan hindi lamang sa lalawigan ng Bataan kundi maging sa buong bansa at upang pagyamanin ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Layunin po ng activity na ito ay para may paalala sa kanila na kung saan narito yung batas na nagproprotekta sa kanilang mga karapatan at kaagapay din natin yung mga ibang line agencies na nandito para magbigay ng mga kaukulang serbisyo sa kanila. Ginaganap nila talaga ito ng November. Kaya every year po ay sinicelebrate itong activity na ito in coordination with the PSWDO ng Bataan. Kasabay ng pagdiriwang, inabot ng pamahalang panlalawigan ng Bataan ang ating mga kapatid na katutubo upang paglingkuran pangunahin na ang kanilang kalusugan. Nagbigay ang Bataan General Hospital and Medical Center o BGHMC ng iba't ibang libreng serbisyong medikal at konsultasyon gaya ng ENT, Pediatric, Optical at ECG. Nagbigay serbisyo rin ang Philippine Statistics Authority o PSA patungkol sa kanilang mga problema sa birth certificate at registration naman para sa National ID. Nagpasalamat naman si Attorney Roland Calde, Regional Director ng NCIP Region 3 sa lahat ng lokal na pamahalaan na sumusuporta sa kanilang mga proyekto. Sa ating mong mahal na lahat po ng kasamahan sa mga local government, una, pasasalamat ko po sa napakagandang suporta, mas lalo po dito sa Region 3, napakaganda po ng suporta ng ating mga local government. At sana po ating pong pagyamanin at enhance ang ating kanilang tulong. Dahil alam po natin, ang ating mga kasamang katutubo po rito ay na medyo napag-iwanan ng konti. At talagang medyo pati yung kultura po nila ay medyo hindi masyado po silang aware sa ating mga serbisyo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Milanio Aquino, pumataw! Hataw Balita! Ayan. At sa atin namang shout out po sa ating mga viewers sa Facebook. Andiyan pala si Richard Erpe, nasa Brazilian, si Nestor Serrano, Dionisia Tolentino at si Hener Aliparo ng Cabuyao, Laguna. Gayun din na si Wilmar Bernados Jr. Ayan, pinababati niya din si Brad Mark Gian Sanoy ng Happy Sabbath Day ng lokal ng Talisay, Cebu, at happy birthday kay Sis Clarence Lara ng Talisay, Cebu. At sa YouTube naman, andyan sina Judith Salud Reyes, Elena Yang, Gilbert Bengano, Amelia Rogas, Kagaskas. Ayan, at siyempre si Luele Panya ng Nagcarlan, Laguna. At yung ating mga kasamang DS, ayan, especially mga naka-duty dyan sa Pampanga. At ganoon din sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI, Day 5 na po tayo, mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Kawikaan, Kapitulo 21, talatang 2,4. Bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-10 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.